Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Oras sa buong Pilipinas, 9 na minuto na makalipas ang 6 ng umaga. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Ay! Ngayon ay araw na naman ho ng linggo. 22 na ho tayo ng buwan ng Marso taong 2026. Ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ko po si Val Gonzales. Samahan po ninyo ko hanggang mamayang alas 7 ng umaga dito lamang sa Mega Balita Linggo. Ay, napansin ho ba ninyong pakainit na ho ng panahon? Sing-init ho. Sing-init
ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Pang ilang linggo na ba natin ito? Pangatlo na, mag-iisang buwan na ho tayo sa ganito hong klase ho ng pagkaramdam at pagkamuhi natin sa negatibong epekto ho ng walang humpay na pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo, bunsod ng bakbakang Amerika-Israel laban ho sa bansang Iran dyan sa Gulf region. Dito natin nakikita dito natin nakikita yun pong ika nga ay dilob yung dulot pagka ho nagmamahal yung presyo ng gasolina. Kaya nga ang sigaw ng karamihan nasaan na yung campaign promise na isusulong yung paglikha ng napakarami daw na mga renewable energy sources. Ayan ho tayo dyan natin nakikita Kaya lang yung mga renewable energy nangangailangan pa rin ng langis Kaya talagang hindi tayo makakaligtas. Pero makatutulong kung marami ho tayong mga pagkukunan ho ng enerhiya na lesser o mas kakaunti ho yung paggamit ho ng fossil fuel, ng gasolina, ng produktong langis. Pero nung eleksyon meron hong campaign promise ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isusulong, susuportahan yun hong paggamit ng renewable energy. Alam naman natin, alam ko maraming mga proyektong isinusulong, kaya lang parang hindi natin pa maramdaman. Kailangan pa siguro yung mas marami pa para nang sa ganun hindi ho tayo nakadepende lamang lagi dyan ho sa produktong petrolyo na kapag ka ho nagmahal, ay nako, ang sipa ho nito hindi lamang ho sa isang bansa, kundi sa buong mundo. Ganon ho kalupit, ganon katindi. Yun pong nagiging epekto, negatibong epekto kapag ho nagmahal ng nagmahal. Yun pong presyo ng gasolina, presyo ng krudo, ng petrolyo na nagbabanta na naman hong hahagupit, sisirit etong susunod hong linggo. Araw ho ngayon ng linggo. Dapat tayo ho'y pakape-kape, pa-relax-relax lamang. Pero minsan hindi mo ho magagawa ho yan Lalo na kung yung pong palabigasan medyo nag-iingay na. Kasi kapag ka ho ang palabigasan, pagka maingay na, matunog na. Kung latayong iyong palabigasan, lalagyan ho ng bigas, pagka yun ay naririnig mo na at kailangan mo nang itaktak, di big sabihin kailangan mo nang bumili. Paano ka nga naman makakapag-relax kung ang negatibong epekto ho ng mahal na presyo ng gasolina ay ramdam na ho. Ramdam na hindi lamang ho ng mga mahihirap na sektor, kundi lahat na ho tayo. Lahat na ho tayo. Kaya nga yung iba nung maglabas ho kahapon ng statement ang bansang Amerika na medyo naaatim na raw nila yung kanilang objective at mukhang magbabawas na ho ng kanilang pwersang militar dyan ho sa bahagi ng Middle East. Mukhang sana makita na natin sa susunod na mga araw, hindi ho sa susunod na linggo. Itong susunod na linggo ho, nagbabanta pa rin ho yung mataas na presyo.
hindi o nagsisirit na presyo ng produktong petrolyo. Sana magkaroon na ho ng epekto sa susunod na mga araw. Yun hong statement ho ng bansang Amerika na magbabawas na sila ng kanilang armed forces dyan ho sa bahagi ng Gulf region, na ang Gulf region, ang gitnang silangan ay ang isa ho dun sa pinakamalaking pinanggagalingan ho ng supply ng gasolina sa buong mundo. Yun pong epekto ho nito, hindi lamang po dito ho, hindi lamang ho dito ho sa Pilipinas. Yan ho ay buong mundo. Mega Balita Linggo. Ngayon ay narito na ho ang ulo ng mga nagbabagang mga balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo. Mega oil price hike asahan na ngayong linggo. Mega Balita Linggo. Department of Agriculture tiniyak na sapat ang supply ng pagkain sa buong bansa. Mega Balita Linggo. Singil sa kuryente, posible pang tumaas ngayong summer. Mega Balita Linggo. Congressman Isidre tinabla ang akusasyon na tumanggap ng suhol para suportahan ang impeachment ni VP Sara. Mega Balita Linggo. 100% na taas singil sa rehistro ng sasakyan, isa daw yang fake news ayon sa Land Transportation Office. Mega Balita Linggo. Bureau of Customs may bagong bidding sa nasamsam na 11 luxury cars sa Marso 27. Mega Balita Linggo. COMELEC muling binuksan ang voters registration sa lungsod ng Antipolo. Mega Balita Linggo. Trimester system ng DepEd dapat munang isailalim sa pilot testing ayon huyan sa Teachers Dignity Coalition. Mega Balita Linggo. Philippine Coast Guard nasagip ang 32 individual mula sa lumubog na bangka sa lalawigan ng Batangas. Mega Balita Linggo. At isang high-value individual sa Davao, Timbog, 7 milyong pisong halaga ng shabu, nasamsam. Mega Balita Linggo. Yan ang ulo ng mga balitat ngayon sa detalye. Kapit na mga motorista. Sino bang sumulat ng balita nga rin? Bakit mga motorista lang ang pinapakapit ninyo? Yung ibang mga may hawak ng manibela hindi na kumapit Binitawan ng manibela. Don Carlos pobre. Ang sabi ni Don Carlos pobre at ni Kyle Julias, ating executive producers ngayong araw ng linggo, kapit na raw mga motorista dahil kasado na naman ang double digit na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong darating na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, maglalaro sa 16 hanggang 18 piso ang tas presyo sa kada litro ng diesel, habang 9 na piso hanggang 11 piso naman sa gasolina. Posible namang tumaas ng 15 hanggang 18 piso ang kada litro ng kerosene. Inaasahan na muling uutay-utayin ang implementasyon ng mega oil price hike. Bunga pa rin niya ng gyera sa Middle East at sadsad na halaga ng piso kontra dolyar. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, tiniyak naman
ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa publiko na sapat at matatag ang supply ng pagkain sa gitna pa rin ng krisis sa langis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Laurel, may sapat na inventaryo ngayon siya lalo na sa bigas dahil sa panahon ng anihan ngayong Marso. Pagsisiguro ng kalihim, wala ring issue sa supply ng gulay at imported na baboy sa mga cold storage facilities. Nasabay din aniya ang ani sa mais, asukal at sibuyas na nagpapalakas sa food security ng bansa. Pagdating naman sa presyo, sinabi ni Laurel na maaaring magkaroon ng bagyang pagtaas, bunsod na rin ng gastos sa transportasyon. Pero nung nakaraang linggo, ang sabi ng Department of Agriculture, sabi ni ASEC Arnel Dimesa, ang tagapagsalita ng DA, yung gasto sa transportasyon ay pinag-aaralan na raw nila na nasagutin. Pinag-aaralan na nila na magbigay ng subsidy o gawing libre kung di man o gawing may discount kung di mang magawa ng 100% libre yun pong pagtatransport ng mga produktong agrikultura na galing dun sa iba't ibang mga lalawigan patungo doon sa mga merkado, patungo sa mga palengke o kung saan man yung mga bagsakan. Malaking tulong ho yun kung magagawa ho yun. Ang Department of Agriculture, bawat munisipyo merong Municipal Agricultural Office. Pero mas malaki ang puwersa kung magagamit ho yung iba't ibang mga local government units. Total naman ang LGUSO, kahit ho dun sa probinsya, ang provincial government. Sino bang makikinabang kung ang aning produkto ng mga magsasaka, kanilang mga constituents na mga magsasaka ay matutulungan. Hindi ba't ang makikinabang din naman ay kanilang mga constituents na mga magsasaka? So maganda siguro yung binabanggit ng DA, si ASEC Arnel Dimesa, kung yan ay makikipagtulungan sila sa mga local government units, sa mga provincial government, ay isama na rin dyan yung Department of Transportation, isama na rin dyan yung pong mga operator ng mga highways, magbigay ng kung hindi man mailibre, di mas malaki pa kumpara dun sa binibigay na nilang discount dun sa pagdaan sa mga highways, sa major highways, sa toll, babaan yung binabayad. Dahil ho dun sa pinagsama-samang effort na yan, di nakabawas ho doon sa gastusin, gastusin ho sa transportasyon at posibleng hindi ganun kataas ang maging epekto at makikinabang na kung tutulong ang provincial government, tutulong ang katuwang national government, makikinabang yung mga magsasaka doon sa kanayunan. Ang tawag ko dyan yan ho yung whole of government approach. Mega Balita Linggo. At sa kaugnay pa ring balita, tuloy naman ang pamamahagi ng fuel subsidy ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa mga mangingisda. Ayon sa DA-BIFAR, gagamitin ito ang natitirang pondo habang pina-finalize pang kasunduan sa Development Bank of the Philippines o DBP. Sa ilalim nito ay nasaan ang 50 milyong piso pang karagdagang pondong ibibigay sa 150,000 mga mangingisda sa buong bansa. Binigyang din ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na layunin ng programang maituloy ang hanap buhay ng mga Pilipino at masiguro ang seguridad sa pagkain. Sa ngayon ay nasa 10,000 mangingisda na ang nakakatanggap ng 3,000 pisong ayuda sa gitna pa rin ng krisis sa produktong petrolyo. Mega Balita Linggo. 25 minuto makalipas ang 6 ng umaga, magsasagawa naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng special payout para sa mga tricycle driver na hindi nakakuha ng 5,000 pisong ayuda. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao,
na may mga lehitimong tricycle drivers na ang hindi napabilang sa listahan ng LGUs. Aniya muling magtatakda ang DSWD at LGU sa Metro Manila kung kailan isasagawa ang special payout. Ayan, ano bang sabi ni karagdagang sinabi pa ng magandang tagapagsalita ng DSWD? So batay po doon sa target natin, target beneficiaries for TNVS nasa mahigit 34,000 po yan. Yung meron nga pong mga nagsabi ng mga tricycle drivers na dapat sila ay mapabilang din. So nag-encode po sa system yung mga local government units, and then again, sumailalim yan sa deduplication process, and we will arrange now with the local government units kung kailan po natin isi-serve o magsasagawa ng payout activity para dun sa mga nahuli po na mga subdivisions. Hindi po nila kinakailangang mag-alala. Samantala, tiniyak naman ng DSWD na pare-pareho lang na tigli 5,000 pisong makukuha ng mga PUV drivers sa iba't ibang probinsya target simula ng payout sa darating na buwan ng Abril. Aniya, paunang tulong lang ito mula sa pamahalaan at ikukonsidera kung kailangan pang dagdagan. Well, pare-pareho po itong 5,000 piso. Yun. Pare-pareho po yan dito sa mga dito sa Kamaynilaan at gayon din po sa mga probinsya o sa mga syudad na pupuntahan din po natin. Ito ay ano lang naman po pauna na tulong natin kasi inaaral din natin at binabantayan yung sitwasyon, kasi kung kinakailangan naman magbigay tayo ng karagdagan, yan po ay ikukonsidera natin. But we will also have to consult our economic managers at iba pang mga ahensya ng pamahalaan para... Yan ang tinig ng tagapagsalita ng DSWD, si Assistant Secretary Irene Dumlao. Mega Balita Linggo. Samantala, nagbabala naman ang Energy Regulatory Commission o ERC sa posibleng pagtaas ng singil sa kuryente dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East na mataas na demand ngayong tag-init. Ayon kay ERC spokesperson o ERC chairperson Francis Tornino Juan, ang gulo sa Middle East ay posibleng magdulot ng domino effect sa presyo ng coal, natural gas at langis na inaangkat ng bansa. Dahil dito inaasahang tataas ang generation charges na direktang pinapasa sa monthly bill ng mga consumer. Samantala, pinag-aaralan na rin ng ERC ang staggered collection o ang unti-unting paniningil ng pagdagdag ng presyo sa loob ng ilang buwan sa halip na isang bagsakan upang maibsan ang bigat sa bulsa. Pinigpitan din ng pagbabantay sa mga power planta at sa mga electricity spot market upang maiwasan ang anumang manipulasyon sa presyo o price fixing. Mega Balita Linggo. 29 na minuto na ho makalipas ang 6 ng umaga. Muli tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala.